ng ating Panginoon. Lubod po tayo at bigay galang sa ating Panginoon sa katawan po ng ating mahal na Apo Consuelo. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, o kay sarap magmahal niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman, salita niya'y buhay at makapangyarihan. Kung tuwirang nanamnamin at isa sa buhay, sino nga ang taong malulumbay? Ang may pandinig ay nakarinig. Lahat ng tao ay may pangarap, may minimithi sa buhay at may layunin na nais kamtin. Maliban na nga lamang kung siya'y abnormal at walang isip, subalit kahit yung mga sinasabing tamad, may pangarap din silang di natutupad sapagkat sa kanilang katamaran, isip lang sila ng isip, pangarap ng pangarap, ayaw gumanap. Subalit lahat ba ng pangarap ng tao ay nakamtan nito? Ngunit ang Ama, lahat ng nais niyang ipatupad, ipaganap, napatutupad at napagaganap niya. Lamang ang kanyang mithiin na lahat ng tao ay maisalba at mailigtas ang kaluluwa, hindi magaganap. Sapagkat nasa sa tao kung bakit dito matutupad, nasa sa tao kung bakit ito di magaganap, subalit wala sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, dahil darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Talinghagang di maunawaan at di kayang mawawaan ng isip ng katauhan. Talinghagang di maabot, di maarok ng taong malayo sa katotohanan. Talinghagang binabaybay sa kalupaan upang matutunan ng sinuman. Talinghagang pinag-uukulan ng nagnanasa ng kaligtasan. Talinghagang mga salita na ang ibig sabihin ng Diyos ay may mapagmahal, mapagkalingat, tunay ang karunungan ay taglay. Sapagkat siya nga ang karunungan ng lahat, kaya't ang di maabot ng tao ay binigay ang kaparaanan upang ito'y maabot at makantay na ganap. Ng mga naghahanap upang masumpungan, ng mga kumikilala at makatanggap, ng mga tumanggap at ng mga galak. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Paano ba sinasabuhay ng tao ang kanyang pagtitiwala sa Ama? Paano niya kinikilala ang buhay na Diyos na tinatawagan niya? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga hinagis na lambat at ang mga isdang marami na nakuha? Ang mga matitimyas, ang mahihilab, ang magaganda, ang malalaki at magaganda na mabubuting nararapat tipunin ay nakuha at hinagis muli ito. Mga minamahal, naayon sa pananampalataya ng tao na maaring kung mahina pa ang pananalig at pananampalataya mo, di ka pa makaunawa sa tuntunin ng Ama. Isa ka ba sa nalikom at natipon na hindi pa nararapat doon sa kaukulang yaon? Maaari kang muling pakawalan at ikay alagaan, arugain pa. At mahahambing ka naman sa isdang maaring kaya ikay pinakawalan sapagkat wala ka pang saysay. Walang saysayang yung buhay. Ikaw yaong taong walang inalam kundi sanlibutan. Ikaw yaong taong walang inalam kundi gawaing pang sanlibutan. Ikaw yaong taong walang inalam kundi panglaman, pang makatauhan, makataong dawa. At ikaw yaong taong walang alam kundi gawang sanlibutan at katawan. Ang layunin mong masyaan at di ang iyong amang mapagmahal. Iba't iba ang kaukulan at iba't iba ang patungkol ng tao sa ganitong pahayag. Subalit ano nga ba ang ibig sabihin ng Ama? Darating ang takda. Ang lahat ng malilikom niya at matitipon niya ayon sa kanyang paghuhukom at panghuhusga, paghatol sa mga anak niya
mayroon siyang darating ang takdang yaon na matatapon sa pugon at may matatapon titipunin sa kaharian. Mga minamahal, mahirap ba ang gumawa ng mabuti? Mahirap ba ang magpakabuti? Mahirap ba ang magpakatotoo? Mahirap nga bang totoo ang gumawa ng naayon sa kalooban ng Ama? Sa isang anak, sino ang dapat na maging matatag at matibay ang pananalig? Anak ba o magulang? Kaya kung halimbawa maisip na yung anak mo, may paniniwala at pagtitiwala, matibay ang pananalig niya, ikaw na magulang ang nagpapahina pa ng loob niya, kakamtin ba ang lubos na pagtitiwala ng anak mo? Hindi. Kaya ang nararapat, ina, ama, anak, magkakaisa. Halimbawa, nagdesisyon kayo, tara mga anak, pumunta tayo sa Baliwag. Ang sabi ng isa, ayaw ko doon, eka. Ang sabi ng dalawa, gusto ko, eka. Magiging maganda ba ang kanilang gagawin para sa kanilang tatlo? Hindi. Mayroong sasama ang loob na isa at mayroong natutuwang dalawa. Ganyan din ang pananalig at pananampalataya. Kung ang isa lamang ang sang-ayon sa mabuti at naaayon sa katotohanan at kalooban ng Ama, ngunit may mga kasamang hindi naaayon at di gumugusto, magkakatama ba sila? Hindi. Kaya kung minsan, ang mga tumutungo rito sa dakong ito, sila nagtatalo. Magkakasama sila, nagtatalo, naglalaban-laban sila, nag-uusap sila. Sinabi ko na eka sa'yo ganito gawin, ikaw naman sinabi mo ganyan. Sinabi ko na eka sa'yo, gawin natin muna ito, gawin muna natin yon, gawin. Mga minamahal, lagi niyong tatandaan, maging sa tuntunin ng Ama, kundi magkakaisa, maglalaban-laban din. Maging sa layunin niya, kundi magkakaisa, magkakatunggali rin. Maging sa tuntunin at gawain niya, kapag hindi nagkakaisa, hindi magkakasundo sila. Kaya ang wika nga, nagkakasundo, nagkakaisa at natatamo nila ang tagumpay ng bawat isa kapag ang bawat isa ay magkakaisa at magkakasama. Mga minamahal ko, tuwiran kong tinuturan, ang bawat araw ay kaaya-aya at kasiyasiya. Subalit sa mga anak ng Ama na hindi pa lubos nakadamat nakakilala, mahirap itong tanggapin, mahirap itong unawain. Katulad mo. Ganyan din naman ang unang pagtungo mo rito, diba? Subalit, bakit noon ay nagawa sa iyong gumaling ka kahit saan ka dalhin, di ka gumaling? Subalit, nang nakamtan mo rito, gumaling ka, napagtibay mo sa sarili mo, gusto mo, gawin mo rin ngayon. Sapagkat noon, kahit na nangyari sa iyo, mas matagal ang dinanas mo noon, paulit-ulit, hindi ka namatay. Ngayon, hindi ka rin mamamatay hanggat di ka mamamatay. Sa makatwid, kapag pinaglalaban mo ang Ama, kapag sinasabi mong dakila siya, may hinahanap siya sa'yo. Hindi basta pwedeng ipaghatwiran mo lang siya. Hindi maaaring ipagsigawan mo lang siya. Hindi maaaring sabihin mo matwid siya. Hindi mo maaaring sabihin nakakilala ka. May hahanapin din siya sa'yo. At ngayon hinahanap niya yan. Noong bagang nakilala mo ako at pinagsigawan mo ng pargalingin kita, masasabi mo rin mo muli, yamang katawan mo'y buhay at maaari kang muling magkasakit. Ganun lamang. Kaya ang mga nakakaabot ay nakakaunawa na. Ang nakakadamdam, may pandama na, nakakadama ng tuwiran. Subalit ang hindi pa, maraming tanong pa sila. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayo, magalak kayo kung nasumpungan niyo ang Ama, pinagtibay at pinagalak niya kayo. Sapagkat tuwiran niyang sasabitin sa inyo, kahit na pinagsunod-sunod niya pa, ang pinatupad at pinaganap sa inyo,
para lamang patatagin, patibayin sa pananalig kayo, siya pa rin ang lulutas, siya pa rin ang maghuhulagpos, siya pa rin ang magpapagaling, siya pa rin ang magpapagalak, siya pa rin ang magpapatighaw, siya pa rin ang nabibigay liwanag, at lagi niyong tatandaan, siya pa rin ang iyong buhay. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kapag nasumpungan niyo siya at pinakikilala niyo siya, huwag kayong magtaka kung may pinagdaraanan kayo. Sapagkat habang ito ay pinagnanasahan ninyong gawin na matapat at tumupad kayong marapat, pinatatatag naman kayong ganap. Buhay bang Ama? At yan lang yaon, anak. Sapagkat alam niya, ikaw na rin ang nagsabi, walang makita sa'yo. Sapagkat wala ngang makita. Ano ngayon pagtitibayin mo? Sa isip mo. Manalig ka, ano at sino ang kagalingan. Kaya, yan ang sinasabing hindi kayang maarok, hindi maabot ng mga ina, ng mga ama, na kumisa ng mga anak ay nakakaunawa na. Misa naman ang ama at ina nakakaunawa, ang anak ay hindi pa. Yun ngayon ang pinaghihirapan ng mga nakaunawa, ng mga nakadama, kung paano nila ipapaunawa sa walang pandamang hindi makadama, sa mga walang pangunawang hindi makaunawa. Subalit, kayong mga nakaunawa, nakadama, huwag kayong mahirapan. Sapagkat maliwanag niyong mapagtatagumpayan niyaan nang dahil ang inyong pinapahayag, iniuulat, nilalantad, ang mabuting gawa ay di bulag. Hindi bingi, hindi patay, kundi buhay, maliwanag ang pananaw, malakas ang pandinig. Kaya sa inyong lahat, laban, wika nga, mapagtatagumpayan nyo rin yaan. Sapagkat kung kayo'y lumalaban nga, sigurado magtatagumpay kayo. Ngunit kung uurong kayo susuko, paano yung tatamuhin yaon? Kaya't sa mga nag-aaral nga, kapag may pinaghihirapan silang memoryahin, dahil gusto nilang mapag-aralan yaon, sulong pa rin sila kahit na antok-antok na, mumulat ang mata. Buhay bang Ama? Kung sa bagay na pangsanlibutan nagagawa mo magsakripisyo, kung sa bagay na pangsanlibutan nagagawa mong gawin ang hindi mo gusto, mithiin mo, nagustuhin mo ring gawin kahit hindi mo gusto ang layunin ng Ama sa'yo. Ang hangarin ng Ama sa'yo, ang adhikain ng Ama sa'yo, upang sa iyong pagtupad at pagtalima, makita mo kung sino siya na sinusunod mo, na pinakikisa mo ang kanyang layunin sa buhay mo, na kayo'y magkaisa at pag-isahin ng Espiritu niya. Buhay bang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga mapapabilang ka sa mga isdang nakuha sa lambat, na mahilab-hilab at lalo pang naging mahilab, maayos, maganda at malaki dahil napangalagaan kang ganap. Nais nyo bang mapangalagaan kayong ganap ng Espiritu Santo? Nais nyo bang mapuspos kayo ng galak at ligaya na mula sa Diyos na totoo? Kung magkagayon, halina. Nahahambing ang kaligtasan sa isang paghahagis ng lambat na nang makuha ang mga isda, tinipon ang maiinam at tinapon ang hindi marapat. Kaya kung kayo ay tagasunod ng Ama at tuwirang lingkod, ang bawat layunin niya at hangarin sa inyo'y mababatid nyo at ipababatid niya, yamang hinahanap nyo ang matwid niya. Pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mas malala pa nga sa iyo yung tagain nyo na kakilala nyo rin yaon. Yun namamalipit talaga na sinabi sa kanyang, umuwi ka na. Yung nag-share na pinauuwi na. Nasabi daw ni Apo Kunching ay,
ay dali nyo na sa ospital yan. Ba't di mo nga padadala, namamalipit. At pagkatapos namamaluktot, tumban yan na hindi alam kung anong gagawin sa sakit. Subalit, anong sabi? Hindi po, sabi ng ina niya. Anong sabi ng ina niya? Hindi po, dito po gagaling ang aking anak. Kaya kung hindi nyo po maabot yun at hindi nyo maunawaan, anak, magpadala ka na. Kung nagmimithi kayo yung magaan at madaling pamamaraan, baka doon ibigay. Hindi masama. Ikaw, gusto mo sila. Sana kahapon pa yun. Sana kahapon pa nangyari yun. Hindi naman nangyari kahapon yun dahil siyempre natatakot ma-dehydrate ka. Yung dinala dito hindi natakot ma-dehydrate. Kaya ayan, pinabayaan ko naman kayo. Binigay ko naman. Binigyan din siya ng gamot, diba? Sinaksakan din siya ng gamot doon, diba? Sana pag nilayan mo ngayon yung unang araw na ganun din ang nangyari sa'yo, subalit, nang nagtibay ka, binigay din sa'yo, hindi ka pa mamamatay. Totoo yan, hindi ka pa mamamatay. Kung ngayon lamang hindi ka pa mamamatay, mga ilang araw hindi ka pa rin mamamatay, kaya pagtitibayan mo, hindi ka rin nga mamamatay, gagaling ka. Big sabihin, gagaling ka. Paano mo nalaman na po kung hindi ka naman Diyos? Kung yung hindi nagsasalita at nangungusap ng mga ganito, nasasabing taningan ng kapwa-tao, ang nagsasabi pa kaya ng totoo sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan. Mga minamahal ko. Sapagkat kung bilang tao hindi haharap sa inyo, at kung bilang pagkatao walang tapang na sambitin ito, sapagkat paano kung mapahiya sa oras na ito? Sa mga katwid, kung pinaglalaban mo ang Ama at totoo siya sa buhay mo, at siya nasa iyo at nasa sa iyo siya, kailan may hindi kanya pababayaan habang may buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't maliwanag ang tinuran. At naupo ang mga tao pang pagbukod-bukurin ng mga isda, tinipon nila ang mga sisidlan. Ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Sa pananaw ng Ama, napakabuti mo, mabuti ka sa Kanya, at wala kang ginagawang hindi naayon sa Kanya, pababayaan ka ba niya? Hindi ba ikaw yung kukup-kupin niya at lilingapin niya? At yung walang kwenta, yun ang itatapon niya. Ngayon, kung katulad kayo sa mga isdang mabubuti, hindi ba't ibibigay niya sa inyo ang nararapat at nakakabuti sa inyo? At hindi kayo yung pakakawalan niya para pabayaan niya. Sa madaling salita, katakataka ba kung bakit may mga tao kung magkamisan ay palagay nila'y pinabayaan sila? Sapagkat naaayon din sa ginagawa nila para mangyari sa kanila ang napabayaan sila. Ngunit ang Ama kailanman hindi nagpabaya kanino man. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya ang bawat isang nagmimithi ng makabuti at makakabuti sa buhay niya, uunahin niyang tupdin at gawin ang magbibigay ng kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung sa isip at damdamin mo ngayon, Miriam, nagagamot na ng iyong pagtitiwala at pananalig, tatagos na yan hanggang sikmura mo, sapagkat marerelax pati ang iyong bituka. Sapagkat ang isip at ito'y magkonektado. Kaya kapag relax ang isip mo, relax din ang pakiramdam mo, relax din ang bituka mo.
Relax lahat sa'yo, kalmante, kampante. O, subukan mo. Pag may takot ka, nag-aalala ka, pagod ka, di ka makakain, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Pangkaraniwan, kasama ito. Ang minamahal, yan ang pawang katotohanan. Sapagkat, kung papaano ang bituka ng tao ay gumigiling na nagpapaandar din ay sa isip ng tao ang mechanism. Kasama yan. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Si Apo Kunching walang karunungan. Si Apo Kunching walang kaalaman. Si Apo Kunching di kayo gagamutit walang manggagamot sa dakong ito. Ngunit kung kayo nagtitiwala at naniniwala, may ginagawa na di nyo nakikita pawa. Sapagkat ang mata nyo'y makatitig at tititig sa magagawa ng harapan ninyong gagawin. Ngunit paano yung panloob ninyo na iba ang kumikilos para kayo'y gamutin? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Huwag ka anak uminom ng uminom. Kasi sabi ko sa iyo kahapon, huwag ka munang inom ng inom at nakadextrose ka naman. Kung hindi ka sumusuka, okay lang yun. Kalmante muna, kalmante. At pagkatapos ng mga 3 oras na napahinga ka, nakatulog ka, at walang nangyari, unti-unting pagsubo, pagkait, para hindi mabigla ang bituka. Ano muna ang lalaman? Mga soap na pagkain. Hindi liquid. Yung malalambot. At pagkatapos, babasahin mo lang ito. Para na sa gayon, maunang pumasok yung solid. Ngayon, pagkalmante na, wala na yung acid, namamatay na, yan, unti-unti kumain ka na. Hanggang sa padagdag ng padagdag, padagdag ng padagdag, hanggang ikay maaari ng kumain ng 3 beses na lamang sa tamang pagkain. Maaari namang maagapan yan. Maaari namang pabayaan niya. Lagi niyong tatandaan na pabayaan man ang katawan, may nangangalaga namang di niyo nasisilayan kung niloob man sa inyo'y mangyari ang kayo magkasakit. Subalit kung kayo ay hindi pa mamamatay, may pamamaraan din para kayo gamutin. At sa kapabayaan ninyo, isang palatandaan na mahal kayo ng Ama. Kaya't kung madarama siya at makikilala, aalamin mo na ngayon ang katotohanan kung papaano mo siya mabibigyan kasiyahan at wag lang ang sarili mo ang bibigyan mong kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Naway nawawawaan ninyo ang ibig kong ituran at naunawaan nyo nga ang aking nasang sa inyo'y mabatid. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Hambing lamang sa kapag mayroong kang pantal, kinamot mo ng kinamot yan. Habang kinakamot mo yan, tumitindi ang kate. Hanggang sa nabakbak na, nagasgas na, hapdi na, makati pa rin. Tigilan mo yung kamutin at ilibang mo isip mo, mawawala yung kusa. Bakit? Isang halimbawa si Apo Kunching.
Habang nakikipag-usap, nakahiga, may nadaganan. Ayan. At pagkatapos ay nangate. Pasubali ko, Constancia, wag mong kamutin. Magpapantal na malaki yan. Makati. Pigilin mo ang isip mo, pigilin mo daliri mo. Kaya palang gawin yan kapag sumunod kayo. At tingnan nyo, nawawala ang kati na di nyo namamalayan. Pagkatapos, kung ano yung nakatihan ninyo, kamot dito, kamot dun, kamot dun, kamot. Rereklamo kayo. Kasi po, napakakati. Sadya. Yun nga, doon nga, kikilos ang espiritu ng di kaya ng tao ay makakaya ng espiritu. Siyang magtitimpi, siyang mag-aalis sa isip at damdamin nyo upang magawa ang gagawin na hindi magagawa ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may pag-aaral upang may matutunan. Kung ano man ang pakikinig mo, walang saysay ang sinasabi sa iyo, bakit may tuturo pa sa iyo? Di manahimik ang magtuturo kung walang makikinig. Buhay ba ang Ama? Subalit dahil may makikinig at mayroong hindi, ang makikinabang ang nakinig, ang hindi nakinabang yung di nakinig. Ibig sabihin, anak, sulong, tumupad ka pa rin sapagkat kung ako'y naghasik, siguradong may tutubuan ng aking binhi at mayroong walang tutubo. Ibig sabihin, hindi sayang ang aking paghasik, may tumutubo pa rin at may pakinabang pa rin sa aking handog araw at gabi man. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang mga manggagawa, hindi tumutugot sa pagtupad at paggawa. Subalit sila'y namamahinga rin. Dahil sila'y manggagawa, sapagkat sila'y tao ngang manggagawa, tutulog din sila. Kaya naman ang Ama, ang manggagawa at hindi manggagawa, parehas ang mata. Ngunit siyang tagatupad at tagapagpasunod, hindi namamahinga. Sapagkat hindi siya napapagal, hindi siya napapagod, at di man lulumo kailanman. Kaya ang mga anak niyang ginamit, dahil alam niyang mga tao lamang, may hangganan ang lahat ng kaloob. Mga minamahal, nagnilay baga kayo? Nagtanto baga kayo? Mapagbulay-bulay niyo nawa ang tinuran upang maabot niyo ang dapat niyong maabot at maarok naman ng inyong espiritu ang malalim na dapat sa inyo ay mapaibabaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Tandaan ninyo, malayo man ang lakbayin bago ito abutin. Kapag di tumugot sa paglalakbay, makararating din. Malawak man ang lupain, kung di ka tutugot sa paghakbang, maiikot mo rin. Santambak man ang iyong hawak at ika'y bigat na bigat, kung bawat daanan mo ay binibigay mo ang dapat, hanggang sa hindi mo namamalayan, wala ka ng kahawak-hawak. Lahat ng aking tinutudlot tinuturan, bulayin niyong lahat, mga minamahal. Tandaan ninyo, lahat ng dinadala ninyong nakapagpapabigat sa inyo, kung pinamimigay nyo at binibigay nyo sa dapat pag-ukulan, hindi nyo namamalayan, isa man sa dala nyo, wala na pala ito. Sapagkat may pinag-uukulan, yung Ama ninyong nagbigay mang pasanin, nagpahintulot ng inyong dalahin, upang makilala kung sino kayo at ano kayong mga anak niyang sa kanya'y tumanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Halika.
Upo ka. Bawat araw, pakinabang ay kantan ng may katapatan ng kalooban. Bawat handog, makinabang ang inalayan sa matapat na pagtanggap. Bawat aral magliwanag ang may kaisipan na magninilay. Bawat salita'y mapagtanto ng may kaisipang nilalang. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kaya nga't iniiba ko ang pangungusap kong sa inyo ay matwid kong sinasambit at sa harap ay inuulat upang ang may pagtatanto at tuwirang nagninilay mawari-wari niya. Iba akong kausap at kaniig, iba akong magdatal, magluwal ng tumpak at marapat na naglalahad. Katotohanan ang aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakaririnig. Ang may matay magliwanag. Madama ninyong lubos. Ang di nyo nakikita. Mapagtiwalaan nyo ang di nyo makita. Makapag-isip kayo sa bawat nilaral ko. Dinatal kong mainam, mawarit matanto nyo. Sapagkat ang wika ko ay wika ko sa mundo. Binabasa inyo, nilathalang totoo. Kung ang may pandinig ay nakaunawa ito, ano kaya't di magliwanag, diwa niyang nadidimlan, kung may kalituhan, payapaing tuwiran. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, kahit ako anak ay nang ako na sa'yo para lang gumalig kay tinanggap ko. Kung hindi mo pa matatanggap yan, eh bahala ka na. Sa makatwid may kulang. Ngunit sa oras na ito, kung ikay magaling na, ay sigurado anak. Dahil mahirap ang umaako. Kaya nga ang Kristo, titingnan niyo lagi, sabi nga ni Father Pip, titingnan niyo lagi, ba't ito nabayubay sa krus? Para maalala niyo, kung siya walang kasalanan, ba't hinatulan? Kung siya walang kasalanan, bakit tinusgahan? Ano ba kasalanan niya? Bumaba lamang magkatawang tao at inyong mga kasalanan ay tubusin na tuwiran. Wala. Oh, bakit nga? Ba't nga pinaratangan, hinusgahan, tinampalasan, sinaktan? Ganyan din ang mga totoong lingkod kung ano-anong sinasambit ng kapwa na masasakit. Subalit, tulad niya, hindi siya nasaktan. Ang damdamin, katawang lang pisikal. Ngunit iisa lang siya, kaya walang makakagaya. Maliban ang Espiritu. Kaya kung walang magbabata at makikipagtuturo sa Espiritu, may maglilingkod ba sa inyo? Wala. Kaya magpuri kayo sama kung mayroon din kayong nararamdamang pagbabata para sa kapwa nyo, sapagkat nakikisa kayo sa totoong Diyos na tinatawagan nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At eto lang ang masasambit sa inyo. Sino man ang dinalang may sugat dito, sino man ang mayroong may sugat dito, wala pang sinabi si Apo Kunching na, hey, linisin mo yan, ayoko ng ganyang amoy. Subalit, naturalmenteng linisin nyo lang, ngunit hindi naman kailangan gawin pang dahilan si Apo Kunching para linisin lang yung sugat nyo.
sapagkat kailanman hindi pa nagsalita si Apo Kunching na ayoko niyang ganyang amoy. Wala pang sinabihan si Apo Kunching na ayoko ng ganyang amoy. Sapagkat lahat ng amoy na bata, binabata. Ngunit, dahil sugat, kailangan talagang linisin yan. Kailangan linisin. Sapagkat kung di mo lilinisin yan, ma-infeksyon ka. Ngunit hindi ibig sabihin, pandidirihan ka. Buhay bang Ama? Noon nga, nandun pa lang sa daan yung pasyente, sumasalsal na yung amoy na humahalimuyak dito hanggang loob. Tandaan nyo ba yon? Yung mapuputo lang paa. Na napakabahot kumakatas. Subalit sa patnubay ng Ama sa pagbabata, gumaling ang bulok ng paa. Na mula doon hanggang loob, talagang lahat ng pasyente nakatakip sa baho. Subalit hindi sinabi ni Apo Kunching, kapaw mo naman. Walang sinabi, binata, nabata, dahil sa Ama. Buhay ba ang Ama? Hindi lang yaon, marami pa. Bulok na tenga, bulok na mata, bulok na bibig. Walang sinabi, kapaho mo naman, maglinis ka naman. Yan ang binabata ng mga lingkod ng Ama, na di batid ng mga mapamulat dalahirang dila. Ngunit, hindi rin ipagmamagaling ng mga nagpapakatotoo sapagkat hindi dapat ipatanaw ng utang na loob nang dahil tumupad hindi sa tao kundi sa nagpatupad. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko, na anak na turingan ng Amang walang maliw, magpakailanman kung magmahal. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. At upang mapabilang ka sa paghahari ng Ama na ikaw ay isang isdang matimyas, mahilab-hilab, maganda't mabuti, kailangan mong batahin ang paggawa ng kabutihan. Kailangan mong gumawa ng kabutihan na bukal sa kalooban. Hindi pa imbabaw, pakitang tao lamang, pare kay purihin at pasalamatan. Kundi ikaw, di man nakita at di man makita ang ginagawa mong mabuti kahit kaninong kapwa-tao. Ang mahalaga, ang Ama nakasilay sa iyo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. At anong pangunahing dapat mangunang magbago sa tao? Kataasan. Kung naririnig niyong magbahagi, si Elizabeth Chico, nang tawag sa kanya ay Mami Beth. Kita niyo naman siya kung maglakad. Straight body. At ang noo. Kaya, kung di siya kilala, talagang sasabing, intrimatida yung taong yan. Intrimatida yung taong yan. Sapagkat ang kanyang tindig, ang kanyang mukha, sasabihin mong, intrimatida. Anong salita yan, Apo Kunching? Hanapin nyo, Espanyol yan. Tama ba? Karambalaya. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ng bawat isa, na anak mo na binuhay sa lupa. Batid mo ang lahat, talos mo silang ganap, isip at damdamin,
ikaw ang nakababatid, nasusuri mo silang lahat. O Ama, kay buti mong totoo, walang din nagagawa ka sa tao, kundi ang kamalian, maging kasalanan. Subalit ang mabuti at makakabuti kanino man ay hindi mo tututulan at di mo iiwasan, at lalong di mo ito tatalikdan. O Ama, kailan ka makikilala ng mga anak mo na nagmamasid tuwina? O Ama, kailan ka madarama nang malabo ang pananaw sa'yo't di ka madama, di ka makilala? O aking Amang mahal, kailan ka makikilala? Kailan ka madarama nang malayo sa'yo? O aking Amang mahal, kailan ka matatanggap ng makasanlibutan at makalaman? Wika mo nga'y hindi, kaya't naririto ang iyong Espiritu Santo, binahagi sa tao, dinatal mo sa mundo upang maihayag ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan kailanman. O aking Amang mahal, di ka napaparang, di hindi ka lilisan, di hindi ka lumalayo. Patuloy kang nagmamasid, patuloy kang mag-aalay, patuloy kang magbibigay ng marapat, maging kanino man. Kailan may hindi mo gagawin ang makakasama kanino man, at di mo ihahandog ang kapahamakan, hindi mo iaalay ang makakapangit sa kanilang buhay na taglay, na ikaw ang nagbigay. O aking Amang mahal, kay buti mong tunay, bakit di makilala ang gawa mong kay inam? O aking Amang mahal, bakit di ka madama nang malayo sa iyo na anak mo? Kaya ka narito, saan mang dako, saan mang lupalop na daigdig ang tawag ng iyong mga anak. Sa sabong sanlibutan, di ka nawawalay, kailan may hindi ka mapaparang Amang mahal. Kaya't patuloy mong yalay ang katotohanan, sa lahat ng tatanggap ay makikinabang. Hindi ka mapaparang magpakailan paman, buhay ay sa'yo'y alay at nilaan, mabuti kanino man. Pagpaumanhinan mo ang di sa'yo makarinig at hindi makita gawa mong kay buti, di nila masilayan ang tunay mong gawa dito sa lupa, sa buong madla. Ilang iyong anak, kaya't ang hiling ko't patuloy kong hinihiling, pagpamanhinan mong lubos ang sa'yo'y di makarinig. Sa wika mo't aral ay nagpabaliwala at hindi nagbibigay doon kailan paman, kaya't di makakita ng mabuting hain mo't masarap na handog mo. Di malasap, di manamnam ang tamis ng dulot mo. O aking Amang mahal, narito nga sila, nilalagak kong lahat sa iyo, aking Ama. Sa
pamamagitan ng iyong Espiritu sa ibabaw ng mundo. Nekaramenneyahana, nekaramenneyahana, nekaramenneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na, Joseph? Nakatulog ka ba? Ha? May naramdaman ka bang kaginhawaan man lang? Salamat naman. Naniniwala ka bang pag hindi pa mamamatay ang tao, sa bulati na lang di pumipirma, di pa pipirma? Ano? Ay pati po ba bulati pumipirma? Kasabihan lang yan ng tao. Pero sa totoo lang, paano pipirma bulati? Sabi lang nito. Ano? Kasabihan lang yan ng mga tao na noong unang panahon na hindi ako ganito, naniniwala rin ako doon. Sabi nila, ay Eka, tinanggihan ni Eka ni kamatayan si ganon. Hindi pumirma yung isang bulating, hindi pa pumipirma. Nag-iisip ako, paano ka akong pumipirma yung bulate? Salamat sa Diyos. Ang dami palang salita ng taong palpak. Tulad ng sinasabing, hoy! Walang yakang bata ka, ba't ka umaakyat dyan? Pag nabagsak ka, basag ulo mo. Nang mabagsak nga, may demonyo yung bibig. Narinig. Ay, sige. Ano kaya sabihin ay ganito? Hoy, bata ka. Patnubayan ka ng Panginoon. Bumaba ka nga, anak. Bumaba ka nga. Baba. Di mas maganda. Ano? Ano pa sabi? Alis na Eka ako. Mag-iingat ka. Ilang beses na bang ituturo yan? Ilang beses na bang itinuro? Ulit-ulit na lang. Kahit kay Apo Kunching, naririnig mo pa rin. Sabi ni Apo Kunching, alis na kami. Apo, mag-iingat ka ha. Sabi pa, Apo, mag-iingat ka. Ba't pag-iingatin mo yung Apo? Sana sinabi na lang, Kunching, mag-iingat ka. Maganda pang pakinggan. Apo, mag-iingat ka. Sino ba yung Apo? Hindi naman niya lola. No? Ganito lang yan. Ang Panginoon ang tagapag-alaga, tagapag-ingat sa lahat. Kaya kapag may umaalis sa inyong mga anak o inyong asawa, wag inyong asawa. Iyong asawa, dahil marami kayong may asawa dito, kaya inyong asawa. Pero kung isa lang at inyong asawa, hindi tama iyon. Kaya sa inyong mga asawa, sasabihin, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi yung mag-ingat ka, no? Okay, mag-ingat ka. Salitang, anak, mag-ingat ka sa, tatabi ka sa daan. Yun, dapat may karugtong. Ano? Sasabihin, mag-ingat ka, baka habulin ka ng aso, ha? Lumayo ka sa aso. Yun. Pero yung mag-ingat ka, ay, putol. Walang karugtong. Ano? Saan siya mag-iingat? Halimbawa, umalis siya, nagpaalam, niloko ka. Sabi niya, Nanay, pupunta lang ako Eka doon sa kaibigan ko. Yung pala napunta sa kabit niya. Sabi mo, mag-ingat ka. Talagang tama lang yun. Tamang salita yun dahil mag-iingat siya kabit niya. Buhay ba ka nga? Hindi mo nga alam, nagsisinungaling. Kaya ano sasabihin mo? Patnubayan ka ng Panginoon, anak. Ano? Ganun lang kasimple. Itinuturo ng Diyos ang tama at totoong salita. Kaya kung lahat ng tao ay maniniwala sa kanyang aral at mga kataga, sigurado lahat ay matatama. Tama ba? Totoo ba? Hindi lahat ng bakla makasalanan. Hindi rin lahat ng tomboy makasalanan. Ayon din sa tao yan. Ano? Kaya wag mo ikahiya yan.
Kaya lang, huwag kang gumawa ng palpak. At least siya. Buhay ba ang ama? Ano? Susuriin ko lang kung may ginagawa ka na. Naku po, hindi nalalapit mamaya. Hindi naman ako magbebendisyon eh. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung alam nyo lamang kung paano ipanambitan ang inyong mga katawan, ang inyong mga sarili, kung paano kayo panambitan para kayo gumaling. Pagkatapos yung pinananambitan mo, sabi pa sa'yo, sinungaling nga po. Kaya, naku, sabi ko, Panginoon, pwede pang ipanalangin ko na lang sarili ko. Sakin ka naman, ano? O, pinanalangin mo si Pedro, gumaling na. Eh, nung hindi siya gumaling, minura ka pa. Eh, Diyos ko, ba't ganyan ang tao sa mundo, no? Pinanalangin mo si Juan, gumaling. Gumaling na po. Sana, Diyos ko, pagalingin mo naman, maawa ka po. Eh, bandang hulit, chinismis ka pa. Kala ko ba ikaw magaling yung ano na yan, eh? Bakit? Ano magagawa natin kung di tayo pinagbigyan? Ano? Eh, ikaw ba nagpapagaling? Siya ba nagpapagaling? Ito ba nagpapagaling? Hindi. Sino ba? Kaya, makisuyo, magsumamo. Huwag isa lang, lahat kayo, makiisa, Tama. Eh, anak, sa makatwid, hindi pa ubos yung acid mo. Kaya ganyan. Anong kinain mo ba? Ha? Nakakailan ka bang subo? Ha? Hindi ba dinextrose na yan kahapon at saka sinaksakan ng pangsuka at saka yung sasakit? So, o kaya nga, tapos sinaksakan uli ng sasukat sa sakit. Uwi naman niya. Hindi pa nakukuha. Eh, ang instant healing ngayon, hindi ko pa alam kung matatanggap muli ngayon. Ano? Eh, Panginoon, bigay mo na sa Kanya. Magkaisa rin kayo ng layunit damdamin. Eh, kitang-kita ko'y hindi. Yan ang totoo. Kapag nagtatalo-talo yung gusto ng isa sa ospital, gusto ng isa sa gano'n, doon na lang kayo sa ospital. Anak, kailangan mo kasi dextrose para matigil ka ng kailangan mo yun, anak. Eh, sana nga katulad ka ng matibay nung sana nga. At di lang siyang matibay, yung ina niya rin, pinakamatibay. Yung ina niya, tsaka yung tatay niya. Ano? Eh, kasi alam naman ng Diyos yun eh. Eh, ako naman eh, ano po ba ang kasalanan ko dito? Ako na may sumusunod lang, alipin lang ako ninyo eh. Alipin lang po ako. Kaya sa bawat ginagawa ko, alipin lang ako. Eh, sa totoo lang po eh, kung hindi ko susunod eh, wala rin eh. Di ba? Pag ginusto ko na lang matulog, magdamag, hindi na pakikinggan ng Diyos. Pag gusto ko na lang maglibang, mamasyal, eh hindi na rin na. Wala na ah. Wala na. Lahat ng binigay na yan, buburahin na lahat. Wala ka ng katalinuhan para isipin mo man ang isipin. Ano ba kaya yung gamot doon? Wala na. Wala na. Hindi mo na alam kung anong gamot doon. Eh, manghuhula ka na lang. Eh, ayoko namang manghula-hula. Ayoko po. Ayoko ng hula-hula. Tama-tama. Eh, hindi naman ako si Mang Kepwang. Ano? Eh, mahirap manghula-hula. Masarap ang Diyos ang maghari, manguna, at tanggapin kayo sa dalangin ninyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Pwede po ba akong umupo? Upo muna ako. Ako nga po, mismo nagtatanong sa Panginoon Panginoon, bakit po ba yun kasimple ng sakit, hindi niyo po pinagaling? Bakit po yun talaga pong napakahiwaga, napaka-imposible po. Tumayo ka nga, anak. Halika nga dito. Ilang taong ka na ba? Upo ka lang dito. Gusto kitang katabi. Ilang taong ka na? 18 po. Nung nagtungo ka dito, ilang taong ka? 11 po, 10 po. Ha? 11 po ata. 11. Ba't hanggang ngayon buhay pa siya? Anong year ka noon? Grade 5 po. Anong year ka na ngayon? 3rd year college. Third year college. Grade 5. Grade 5. Grade 5. Grade 6. Ano? 2, 3, 4, 5, 6. Grade 6, 4. Grade 5, grade 6. First year, tapos third year. 8 taon. 8 taon. Ano ba ang sakit mo? Butas po ang puso. Mahirap ang sakit ni Rick kaysa sa'yo. Ikaw walang butas. Pero salamat sa Ama. Nang sabihin nila, hindi pala nagsasalita pa. Nagulat siya. Pero hindi rin ako nagsalita kasi hindi ko alam ang sakit niya. Nung mahalay ko naman, taga-saan ba kayo? Nueva Ecija lang naman. Taga-saan ka? Kalayo pala ng Nueva Ecija sa duyong ano. Sige. Ganito lang yan. Ibalik mo po, Panginoon, ibalik mo po sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ibalik mo ang istorya ng batang ito. Dumating, hinarap, agad tinukop. Kinukwento kayo, malis, tinukop, kaya ka pinauupo. Tinukop. Ano po ba yung tinukop? Basta bahala na kayo, yung sabi niya, tinukop. May butas, sa puso ang anak mo. Di ba, sabi, operahan ito. Para nang sa gayon, ito, ay tapalan. Ayoko po, ayoko po. Gusto ko po, ikaw ba, Gusto ko rin po, dito. Ikaw, ina. Gusto ko po talaga dito, Dito na lang po ako. Walang malayo sa kanila. Walang dahilan ng malayo. Nagbibiyahe lang sila, walang sariling sasakyan. Ikaw, ina, ikaw. Ikaw, ina, halika rin dito. Upo ka, ina. Upo ka, ina. Anong sakit mo naman? Nasaan yung peklat mo? Sabihin mo, ano sakit mo? Masakit sa pinangina. Hindi mabutas. Hindi lang piksa. Gagawin ko ang piksa yung bukol mo. Manalig ka palalabas yung lahat yan. Para hindi pumasok dyan at hindi malapit sa bagamot, hindi malapit sa puso mo, hindi ka ma-infeksyon at tatago sa utak mo, baka ma-infeksyon ang utak mo. Gagawin ko ang piksa yan, lalabas lahat. Magang-maga. Sabi ng kapatid, naku, ba't punta ka ng punta doon? Baka mamatay ka, yung ate natin, namatay na sa cancer, pati ikaw, Ano sabi niya? Di ba sabi ng kapatid mo, sabi sa inyo, ba't ka punta ng punta rito? Sino makakaalam nun? Si Kunchen. Hindi naman pumupunta sa Nueva Ecija si Apo Kunchen. Sige, sa pagtitibay mo, anak, yamang tapat ka totoo, lalabas lahat yan. Baka meron pa. Hindi lalawak ang gawain ito. Kahit na maraming chismis ang tao, kung walang nakikinabang at totoong-totoo chismis nila, ba't nga pupunta pa kayo rito?
Mga tao, wika nga namang totoo. Sa tao, por tao, marami salita ang tao. Subalit paano yung di nakikitang hindi tao? Mangusap ba man kayo ng mangusap po ano sabihin nyo? Mapananaig pa ba kayo bilang tao? Kaya paano kung natatangay ang kapwa nyo tao? Paano kung natatangay sa salitang tao? Ang taong naglilingkod sa inyo, meron pa bagayang, meron pa kaya, at meron pa kaya. Nahahatulad pagtatawanan? Meron naman bang makikinabang? Mga mahal, simple lang ang sakit nilang mag-ina. Ano sabi sa'yo pag hindi tinanggal? Lakas mo. Nabubulok daw po. Pero pananalig ko po ang dito. Kaya hindi po ako talagang lagi po sinasabi niya ako, anak, ang dahil sumukot sa kayo. Pero dito po talaga ako nagpupunta. Sabi sa kanil po na lang kayo susundin pag ako tinanggihan na doon. Maawa ng Diyos. Totoo po yun. Galing po ako, anak, panalangin natin sa labas pumunta. Yung pong gabi na yun, batang-bata po ako, kaya ako bata, sabi ko kung gano'n. Nakita ko po sa, may salamin po kami na lang, gumanyan po ako. Tulog po yung anak ko sa kaya kapakasin po sa kama dito. Pag ginising ko po, ako po sumabog na, panalangin niya ako, binigay niya sa akin. Pag ako 5 pong butas, isa pong mapakalalim. Ay po, ito ilagay ko yata pasasok. Kaya ang tuwa ko po, sa labas natin, nung sa loob po talaga pong mamalaki. Kasi po, maliri po hindi magkasi, hindi ilagay sa bibig. Kaya sabi ko, salamat, Ama. Kasi nananalig sa'yo. Ikaw po ang nauna sa akin. Kaya totoo po yan. Alam po anak ko, buhay. Sabi ko po sinasabi, anak, alam mo naman kung sino nagbigay sa'yo ng buhay. Hindi ako, hindi ka ako. Kasi ang Diyos, kaya pagpasalamat ka, bago ka matulog, bago umagising ka. Kaya ang umahin. Hindi ito komersyal. Totoo po, iyon kasi gusto ko mamumulong. Para lamang maririnig nyo. Totoo po nangyari yan. Batid ko naman pinag-uusapan ninyo. Kahit hindi kayo magsalita ngayong oras na ito. Lahat ng nasa ating damo. O, ikaw, anong sinabi sa'yo? Pag di ka nagpa? Pag hindi daw po ako nag-cover ng bata, hindi na daw po ako tatagal. Nung 6 months old pa lang po ako, baby ko. Yun po, sabi sa heart center po. Niya po lang po kami. Kaya po, eka nga, mahirap lang dito kami, loob siguro ng Panginoon na matutunan namin ito. Nakasabi ng dalawa po. Huwag mo na isang dalinggo na dahil nagpupunta galing sa heart center. Sinapat ko po ng December kasi walang pasok. Ayun, inunin po namin, dinala po namin. Gusto po namin, dinakma po talaga ni ako dito. Kasi po ang butas ng puso niya, kalahati. Kaya pagka po siya nag-ilit na kaya, nawawalan talaga po siya ng buhay. Talaga po nangingitim siya. Huwag na. Pagka salamat po, ganun po ang ano ko, pagka nakahinga na yung anak ko. Pagka po siya hahabol kapag sa anak kong pangalan, hindi po matutuloy yun kasi takot na takot po kami na talaga po matagal buhay. Kaya nung ano nga ho, ayan, hindi na kami awat. O, sige, tapos na istorya nyo. Halika dito. Ikaw, matandang maliit. Halika dito. Subad mo ng diretso. Ano sakit mo? Lumaki pa ang tiyang ko. Nang lumaki. Dinala ko po rin. O nung nangyari, malaki pa rin. Maliit nga. Ito po, hindi naman ako. Sino nag-opera? Ba't tumitingala kaya sa harap mo? Lumiit lang. Ayan ka ako sa harap mo. Eto, sa t-shirt mo. O, sige, tayo na. O, ikaw. Ano nga yung desisyon nyo? O, pwede na kayo umuwi. Ba, di kita tinawag para haplusin. Hindi sinabi ko, umupo ka lang dito. Mga minamahal,
Mamamatay ka na ba? Sige, bupo ka. Hindi ka pa naman mamamatay eh. Sige. Mga minamahal na kapatid sa Ama, sino bang may gustong gawin ito? Akala nyo ba, kontrata ito? Na pumirma ka anak at may sweldo ka ng 10,000 buwan-buwan. Akala nyo ba, may patakaran yan? Na kapag di ka sumunod anak, mamamatay ka. Hindi. Subalit, dahil mulat ang mata, mulat ang isip, nakita mo ginagawa ng ama mo sa kapwa mo, kadamot mo naman, kasama mo naman, nakikinabang ang kapwa mo, yung mong ibigay ang sarili mo, dahil mahalaga pala sa'yo pera, dahil mahalaga pala sa'yo ginto, dahil mahalaga pala sa'yo bagay, hindi pala ang kaloob sa'yo. Kaya't yan ang patotohanan at patutotohanan sa inyo. Kung tao lang, walang maglilingkod sa inyo. Naniniwala nga, sinasabi sa harapan, pagtalikod naman kung ano-ano sinasabi. Sino ba niloloko nyo? Yung pinag-uusapan ninyo, wala namang kakibu-kibu at hindi naman nagsasalita at wala namang kasalanan sa inyo. Kung pababayaan na lang ba ganon, ang ganon, kawawa naman. Yung mga nagpapaalipin, inaalipin ng tao, pinapaalipin sa kapwa-tao para sa para mapadama pagmamahal, para padamhan ang pagmamahal at pagpapalaga. O sige, ang sabi ng iba, wala ekang espiritu. Isa lang ekang Kristo. Wala na ekang manggagamot. Puro eka, hindi totoo yan. Mga kulto eka, mga hindi totoo Puro hindi totoo. Sino totoo? Yung mga sinungaling na dalahirang mapanira ng kapwa. Mga minamahal, walang nagagalit at magagalit kahit anong pag-usapan nyo na kuntsing. Walang maninita sa inyo at walang sisita sa inyo na kuntsing. Walang magrireklamo sa inyo at walang aayaw sa inyo na kuntsing. Subalit pakatandaan nyo, ang isang apo na inugnay sa kuntsing, di nyo man nakikita, nasasaktan. Sapagkat hindi ang kuntsing ang sinasaktan nyo, kundi ang umugnay sa inyo. Hindi nasasaktan para kayo'y pagalitan, kundi bakit ganyan ang sanlibutan? Wala pa bang paknit at wala pa bang pagbabago ang ugali ng tao mula noon, ngayon at magpakailanman? Sino magbabata sa inyo? Sino magbabata sa inyo? Paano kung ang pamilya ni Constancia ay patigilin siya at patugutin at sumunod naman siya? Sino natangay? Sino matatangay? At paano kung sabihin ng mga pamilyang naglilingkod na naririto, ano ba eka ang ginagawa nyo na yan? Anong napapala nyo? Sino pa makikita nyo maglilingkod sa inyo? O sige. Di kayo naniniwala. Wala kayong pakialam sa mga sinasabing ito. Ngunit yung naniniwala may pakinabang. Kaya saan ang ama at sino papanigan? Sa mga anak na nakikipagtotoo na may pakinabang at makikinabang, sapagkat ang tiwala ay buhay sa puso't isipan. Huwag kang humiga sa malamig. Lamig na nga iyan eh. Sige na anak. Sadyang ganyan ang nararamdaman. Parang puno ito. Parang nandyan. Bumabara dyan.
Kapag nadurog yan, may bibigay ang doktor mabilis na pandurog dyan. Wala pang magagawa, hindi pa binibigay. Subalit, bibigay din yan. Ano bang hindi bibigay? Mahabagin ng ama. Maawain siya at mabuti siya. Kaya pakita mo, totoo ka. Para ibigay niya na agad-agad pagdaka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat bilang tao, ano at bakit gagawin ito? Paano at anong dahilan para tupdin niyaan? Kung damdaming taong pairalin, kung damdaming taong pagsisigihin, di na. Walang kwenta sa iba. Ngunit sa Ama, may kwenta. At yan ang pawang katotohanan ng mga isdang may kwenta, pinahahalagahan ng Ama. Yan ang mga taong may kwenta, binibigyan ng halaga. Sapagkat ang isda, kung paintimpis ba yan, mahalaga ba yan? Hindi. Maliban, may taong kumakain ng paitimpis. Subalit kung wala, tatapon muli yan, di baga? Yan din ang taong tumatanggap sa kasalanan at makasalanang kapwa dahil pare sila. Subalit ang hindi, lalayo, sapagkat alam niyang wala siyang mapupulot, wala siyang makukuha, wala siyang pakinabang, walang kwenta buhay niya. Kaya't ang nagpapahalaga at nagbibigay kwenta sa buhay niya, lumalapit sa liwanag, hinahanap ang liwanag, nananahan sa liwanag, lumilis siya sa liko at maling daan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Mukhang luya, dikdikin mo. Alam kong magagawa ang Ama. Kayo, pag halimbawa sinabi nyo, kayo'y pumarito dahil gusto nyo magpagamot, gusto nyo magbago, ngunit hindi pala totoo na nakikita sa inyo at gusto nyo'y kumita. May mababago ba sa inyo? Di ba? Lahat ng lingkod na naririto sa una, tinalikdan muna nila yung kanilang buhay, sariling buhay, nang sila'y hindi pa lubos na lingkod. Napuspos sila sa pagparito ng pagparito. Dakong ito, uwi. Dakong ito, uwi. Dakong ito, uwi. Ganyan di si Apo Kunching. Walang nakikita. Hindi na hinahanap yung pera. Hindi na hinahanap ang pera. Nakikita ang nagagawa ng Ama. Oh, gusto mo magbago? Ba't di po ako magbago? O paano ka magbabago? Pera, isip mo. Buhay ba ang Ama? Isipin mo muna ang Ama mo bago pera. Tingnan mo muna ang Ama mo bago pera. Nandito ka magbago. Sapagkat pag nakapagbago ka na, isusunod niya na ay pera. Buhay ba ang Ama? May pera ka na. Hindi naman niya agawin yan. Hindi niya naman kukunin yan. Hindi niya naman bubulukin yan. Di siya naman ang hanapin mo nang di mo siya kilala. At nang nakilala mo siya, may pera ka na, may Ama ka pa. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Yang
Aititim na yan. Napakaganda ng sweldo niya. Napakalaki ng sweldo niya. Subalit, ang anak niya ay nagkasakit. At nang magkasakit ang anak niya, naku sa una, naku yan, kung ano-ano sinasabi niya. Hindi naniniwala. Kung ano-anong pinagsasabi kaya po Kunching. Subalit nang napihit ang isip at damdamin niya, aba, nag-resign sa trabaho ka at malaki sweldo. At sinabi sa kanya, tandaan mo anak, kahit ikay tumalikod siya na buhay mo, di kay gugutumin, magkakaroon ka, tandaan mo, ng pamamaraan. Kaya, araw-arawin mo na bago ka lumipad papuntang Canada. Alam ko magagawa ang Ama. Gusto nyo pangako ng Ama, tinatupad niya sa inyo. Ngunit ang pangako nyo, talutan kayo. Madadaya kayo, tao. Sabi niya nga ito, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong madadaya mo bang Diyos mo? Iniisip mo palang alam niya na ito. Pag ginawa mo pa, de lalo na. Kitang-kita niya kaya kahit kislot ng buhok mo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa. Kuskus mo sa sikmura niya ang galikod. Ang Ama. Katulad niya. Bata pa lang yan, anak, may buko na sa loob yan. Tomorrow. Kaya magalak at magpuri kayo sa malusog na niluluwal na sanggol ninyo. Purihit pasalamatan niyo ang Ama, sapagkat biniyahan kayo ng gayon. Subalit hindi ibig sabihin ng hindi niya ibigay ang ganyang kalusugan na biyaya, eh di niya kayo mahal. Mahal pa rin kayo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat sana bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong gandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatanda ng salitang yan. Bawat araw may nakalaan.
Ayan, dapat lumabas yan. Napakabuti ng Ama. Lagi niyong tatandaan, pinakamabuti siya. Wala siyang katapat sa kabutihan at wala siyang katapat sa kagandahan ng loob. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tila ba ang Diyos? Anong kinain mong candy? Ano yan? Oh, tama na muna isa na eh. May bukas pa. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa. May nanggalit sa'yo ngayon, bukas may magpapasaya, ano? Kaya po ko, ba't naman kailangan may manggalit pa? Para hindi ka magalit, huwag kang patangay sa galit. Tama ba? Alam niyo po, kaya lang naman nagagalit ang tao pag nagpapatangay siya eh. Ba't ka magpapatangay? Huwag. Kaya kapag kakilala mo ang Ama, sabi mo, para kang luka-luka, sabi nila. Ba't kaya eka nakaganon? Wala man siya ekang kausap. Nakangiti siya. Ang di nila alam kahit malayo tingin mo, may kaniig ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang kaniig mo, di nila nakikita, ngunit ikay nadarama mo siya. Sino eka yun? Di kung kausap niya yung demonyo, di galit na galit siya. Dahil ang kausap niya yung mabuti, kaya sabi ng mga mapangsuri at mapamintas, mapanunggot, pera, teka. Pera. Ganyan ang mga naaaliw ng Espiritu. Yang puspos na pinupuspos ng Ama, wala kang kaalam-alam, bakit ba ang saya-saya mo? Hindi mo alam bakit alingas-ngas ka ng alingas-ngas. Nabeberat na rin kasi, punta ng punta roon. Buhay ba ang Ama? Diba? Kaya alam niyo po, itong gawain ito, marami nang naberat, naloko. Sabi ng kapwa nila, natangay na rin sa kalokohan yung tingnan mo araw-araw. Saan kaya nagpupunta? Kaya ang ginagawa doon? Luka-luka na Teka, anong nagugustuhan nila doon? Nauto na rin Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung alam lang ng mga tao, ang sarap na madama mo ang Diyos na totoo. Abay, di baling sabihin, sira ako, luka-luka ako, berat ako, baliw ako. Amen. 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 Sapagkat di ko alam kung sinong berat bukas. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po ba ibig sabihin ng berat? Sira ulo. Kapampangan yun Loko-loko. Tagalog yun Ano pa? Sira buntok. Kapampangan yun. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kumusta na ka? Lirihan, kumusta ka na? Hingang malalim. Kailangan mong matulog. Pagkagising mo, wala yan. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigip kayo ng tunay na kakontentuhan, kasiyahan ng buhay na mula sa Diyos na walang hanggan at mararamdaman nyo siya'y buhay na buhay. Pagpalain kayo, wala na talagang isang lalapit man, iikot kami. Kung hindi man kami iikot, may mission kami. Buhay ba ang Diyos? Sige. Pagbibigyan na natin siya. Gusto nyo makapalit siya. Ayaw nyo pala, pagbigyan na siya. Gusto nyo rin matulad sa kanya. Ayaw nyo pala, sige, pagbigyan siya. Gusto nyo, hindi. Anak, panaligan mo na yan.